Asawa pa rin kita, Mira. Binalikan niya sa isip kung totoo ba ang narinig niyang sinabi ni Conrad. Ilang sandali na simula na makaalis ito, pero naririto pa rin siya, nanatiling nakaupo sa harapan ng dresser. Biro lang ba iyon o may katotohanan? Maaari rin kayang gawa-gawa lang iyon ng isip niya. Kung iyon naman ay joke lang, it was a bad one. Napahawak ang kaliwang kamay niya sa tapat ng kanyang dibdib. Nagkabuhol-buhol ang kanyang paghinga. Ano man ang totoo, ginugulo ng sinabi ni Conrad ang utak at puso niya. Sa dami ng mga sinabi nito, hindi na niya alam kung alin ang paniniwalaan. Ang paniwala niya, annulled na sila. Malinaw pa sa kanya ang araw na pinirmahan niya ang annulment papers. Sinigurado ba niyang wala siyang nakaligtaan ni isa man lang lagda? Naaalala pa niya kung paanong nadudurog ang puso niya habang nilalagdaan ang mga bahaging nararapat. And when Conrad found the truth about it, halos duruin siya nito. Sila ng tatay niya. Galit na galit ito. Kung ano-anong masasakit na mga salita ang mga ibinabato nito sa kanya. Kapag binabalikan niya ang gabing iyon, nananariwa pa rin ang sakit sa puso niya. Mahal na mahal kita. Kaya uunawain pa kita. Napaismid naman siya. Bawat beses na sinasabi ni Conrad na mahal siya nito, bumabalik din ang sakit. Ginugulo lang ni Conrad ang utak niya. Marahan niyang tinanggal ang nakasangsang na headset sa kanyang tainga at inilapag iyon sa tabi ng phone. Bagamat hindi nakakakita, itinuon niya sa madilim na paningin sa gawin ng kinaroroonan ng anak. Himbing na rin ito sa pagtulog. Wala itong ka-idea kung ano na ang nangyayari sa mga magulang nito. Lihitin mo ka nga bang Alvarez, anak? Isa lang ang dapat gawin. Kinuha niya ang phone at may tinawagan. Isang ring lang at may sumagot na kaagad sa kabilang linya. Si Paulo lang naman ang alam niyang pwede niyang hinga ng tulong. Masyado na siyang nakakaabala kay Hana. Mira? Nagmamanho ito base sa naririnig niya sa background. Sa tingin niya ay may mga nag-uusap. Mismo na kaagad ako? Ganito ang karaniwang bungad naman ni Paulo sa kanya, sa masayang boses nito. Pwede mo ba akong samahan bukas? Hindi niya magawang sakyan ang biro nito. Hindi sa ngayon. Okay. Bakit ang seryoso mo naman, Mira? Sumeryoso na rin ito. May gusto lang akong puntahan. Pwede mo ba akong samahan? Oo naman. Pwede kong schedule ang aking art class. Ito yung gusto niya kay Paulo. Lagi itong handa para tulungan siya. Minsan nagagawa pa nitong isang tabi ang mga commitment para sa kanilang dalawa ni Jacob. Nagkasundo sila sa oras na susunduin siya nito. Magkita na lang tayo bukas. Ilang segundo pa muna siya nakatanga lang sa kawalan. Nang mawala na si Paulo sa kabilang linya. Parang nakakatamad lang kumilos, pero kailangan niyang magpahinga na. May misyon siya bukas. Humawak siya sa gilid ng dresser at inalalayan ang sarili na makatayo at tumabi sa anak niya. Pinauna niya ito sa braso niya at mahigpit na niyakap habang marahang hinahaplos ang buhok nito. I love you, anak. Sinikap niya makatulog kahit na napupuno ng alalahanin ang utak niya. Nakailang buntong hininga pa siya, pero wala pa rin. Gising pa rin ang diwa niya, maging hanggang sa pag-uwi ni Hana. Tumitilaok na ang mga manok, nang tuluyan siyang gupuin ng antok, dala ng kakulangan ng tulog. Tanghali na siya nang magising kinabukasan. Wala na si Jacob sa tabi niya. Maaga raw na sinundo ni Conrad. Ayon kay Mel. Sana man lang, ginising siya nito bago umalis. Mabuti na rin at hindi sila nagkaharap ni Conrad. Te, nakahanda na nga pala ang breakfast mo. Bago umalis, nagluto muna si kuya para sa'yo. Naamoy nga niya ang masasarap na amoy ng pagkain. Hindi naman ito kailangan pa, pero ginagawa pa rin ito. Kahit papaano ay may bahagi ng puso niya ang natutuwa. Pinapasabi nga pala ni kuya na i-text mo daw siya kung sakaling gusto mong samahan sila ate.
Panay ang kalansing ng kutsara na tumatama sa baso ng gatas na tinitimpla ni Mel para sa kanya. Napapansin niya lately na ito na ang kusang gumagawa niyon kahit na sanay naman siyang igawa ng breakfast ang sarili. Tila ba si Mel ay pinapamper siya nito. Babalikan ka na lang daw. Dagdag pa nito nang inilapag sa mesa ang gatas. Gusto mo na bang kumain, te? Umiling lang siya. Wala siyang gana. Mas naglalaro sa utak niya ang lakad ngayon niya kaysa sa gutom. Sinimulan niyang tahimik na inumin ang gatas hanggang sa maubos niya ito. Pati ba naman sa paglalagay sa lababo ay sinalunan ni Mel. In case na tumawag si Hana, pakisabi na lang Mel na may lakad ako. Umakyat siya muli sa itaas at nagsimulang mag-ayos. Ayaw niyang pinaghihintay niya si Paulo. Dumating nga ito sa eksaktong nakapagbihis na siya. Sa labas na lang ito naghintay. Nagmamadali siya. Hindi niya pwedeng paghintayin ito. Nagpaalam ka na ba kay kuya? Tatawagan ko ha. Ipapaalam ko lang na aalis ka. Narindi siya sa tanong ni Mel. Napahinto siya sa paghakbang sa sala at nilingon ang kinaroroonan nito. Base sa boses na kanyang naririnig. Hindi ko kailangang magpaalam sa kanya. Gusto niya maging kalmado. Pati ba naman personal na lakad. Nakasusi na. Nagpatuloy siya sa paghakbang hanggang sa makalabas siya ng main door ngunit si Mel ay sumunod pa talaga. Iba talaga ang pagiging intermediada nitong si Mel ngayon. Malamang ay inutusan ito ni Conrad at ginawang mata at tenga. Mas nayamot siya sa hinalang pinababantay ni Conrad ang bawat kilos niya na para siyang isang tuta. Wala naman itong pakialam sa kanya dati. Ate, ang sexy pa naman niyang damit mo. Binaliwala niya si Mel at nagpatuloy lang. Ano ba ang sexy sa bestida na hanggang gitna ang binti niya ang haba? Ang medyo hapit na itaas na bahagi naman ay nasasapawan ng sweater. Bulag na nga siya. Mag-aayos kawawa pa ba siya? O baka naman pati damit niya ay pinababantay ni Conrad na parang may karapatan ito sa kanya. Huwag mong pansinin ang isang yan. Warning naman niya kay Paulo. Patungkol sa pangungulit naman ni Mel na makalapit si Paulo para alalayan siya. Dati-rati naman ay numero 1 fan niya ito kay Paulo. Ngayon naglipat bahay na pala. Inalalayan siya ni Paulo na sumampa sa kotse nito. Nang sumarado ang pintuan ng kotse ay kasamang napipi ang mga talak naman ni Mel. Bye Mel, huling sabi naman ni Paulo bago pinaandar nito ang kotse. Ilang saglit pa ay binabaybay na nila ang daan nang hindi pa rin alam ni Paulo kung saan sila pupunta. So, saan tayo ngayon pupunta? Ungkat nito, ilang sandali pagkatapos. Saan ba ang alam mong opisina ng PSA dito sa Laguna? Ang alam ko sa San Pablo. May kaibigan ako na nagtatrabaho doon. Pwede ko siyang tawagan kung gusto mo. Mas mabuti kung ganon. Maiiwasan ang maghintay ng matagal sa pila. Ano ang gagawin natin sa San Pablo? Nasa boses nito ang pagtataka. Nakakalabas lang naman siya ng party kapag may mga pinupuntahan sila ni Paulo na may kinalaman sa art exhibit o kapag isinasama siya ni Hana. Paano naman maglalakwatsa ang isang bulag? Ano ba ang kukunin natin doon? Marriage certificate. Ilang saglit na natahimik naman si Paulo. Mas lumalim marahil ang pagtataka nito. Bahagya pang bumagal ang takbo nila at sigurado siyang napasulyap ito sa gawin niya. Kanino? Sa akin. Natahimik naman ito ilang sandali. Okay, pero sasamahan kita. Anito, kasunod ng pagbilis ng takbo ng sasakyan. Wala na itong naging tanong pa. Narating nila ang San Pablo sa paminsan-minsan lang sila nag-uusap. Nagkakarambula ang mga isip niya. Kagabi pa siya binabagabag ng sinabi ni Conrad at hindi na siya makapaghintay na malaman nga ang totoo. Pwede naman niyang idirektang tanungin kay Conrad pero mas gugustuhin niyang malaman sa ganitong paraan. Besides, naninigurado siyang authentic nga ang sagot na malalaman. Kahit may koneksyon si Paulo sa loob, gumawa rin sila ng authorization letter. Mabuti na lang ay may kaisa-isa siyang identification card na baka valid nga na gamitin sa PSA. So nandito na tayo, exactly sa PSA. Dito ka lang, ako na ang papasok.
Habang nasa kotse ay naghihintay kay Paulo, napupuno ng kaba ang kanyang dibdib. Anuman ang malalaman niya, paniguradong magdudulot iyon ng malaking impact sa buhay niya. Sinabi niya sa sarili na mag-relax. Pero paano nga ba? Hindi siya mapakali. Panay ang pagkuskus niya ng kamay na nasa kandungan. Kung ilang buga ng hangin ang ginawa niya, di na mabilang. Makailang beses din siyang nagbabago ng posisyon sa pag-upo niya. Naroroong tumuwid, sumasandal sa headrest o sumisiksik sa upuan. Bawat segundo, mas tumitindi ang nervyos niya. Hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pintuan ng kotse, kaagad siyang napatuwid ng upo. Paulo, ano na? Napahawak naman ito sa upuan. Halos hindi na siya makahinga pa. Maaaring bitbit nito ang dokumentong ito na sa hinagap ay hindi niya akalaing magkakaroon pa siya. Paulo, huwag mo nga akong pakabahin ng ganito. Sabihin mo na. Umupo muna si Paulo sa tabi niya at isinarado ang pintuan sa gilid nito. May binuklat itong kung ano. Papel iyon sigurado siya. Kaya naman, yung suspense na iyon ay halos ikamatay niya. Mas pinapatagal, mas nagwawala ang puso niya. Nakalagay ang pangalan ninyong dalawa ni Conrad magkatabi at walang anumang nakasulat na annotation na karaniwan ay makikita sa kaliwang gilid ng dokumento kung sakaling officially annulled na ang mag-asawa. Ibig sabihin, napakuyom siya ng kamao. Nanuyot ang lalamunan niya. Kabado siya sa maaring idugtong nito. Ang isa lang ang ibig sabihin nito. Kasal pa rin kayo ni Conrad hanggang sa ngayon. You are still officially and legally Mrs. Alvarez. Siya pa rin si Miraya Alvarez. Wala mang singsing na nakasuot sa daliri niya. Pero kasal pa rin siya hanggang sa ngayon. Legal ang dokumentong hawak niya. Patunay na asawa niya pa rin si Conrad. Ano ba ang dapat niyang maramdaman? Magsaya? Malungkot? Ang alam lang niya, nagiinit ang dibdib niya sa frustration. May asawa pala siya, pero bakit kailangan niyang pagdaanan na mag-isa ang lahat ng hirap at sakit? She was forced to give baby Jacob for adoption. Kung ang totoo naman pala ay may buo naman sanang mga magulang ang anak niya. Sumasakit ang kanyang dibdib, bumibigat ang kanyang kalooban. Wala siyang makapangpangalan sa nararamdaman niya sa ngayon. Kanina habang sinasabi ni Paulo ang totoo, pakiwari niya ay lumagapang ang lamig sa buong sistema niya. Tila binabanat ang anit niya, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ere. Nagsasalpukan ang samot-saring emosyon sa kanyang dibdib. She wanted to cry, pero hindi niya magawa. Tila nanunuyo ang third rack niya. Mira. Lumalagpas sa pandinig niya ang malumanay na pagtawag ni Paulo sa pangalan niya. Gusto mo na bang umuwi? Kanina pa tayo rito sa gilid ng kalsada. Naniniguradong tanong naman ito. Saglit lang muna. Nakaupo sila ni Paulo sa hood ng kotse nito. Bigla na lang niyang hiniling kanina na huminto muna sila. Nakaharap daw sila sa isang part kung saan tanaw ang lake. Noong bata siya, madalas niyang pangarapin na makapunta ng Laguna at tumambay sa gilid ng lawa. Natupad ang pangarap niya, yun nga lang, hindi niya nakikita. Hindi niya nagagawa ang mga bagay na ini-imagine niyang gawin. Kaya naman, natutuwa siya at kasama niya si Paulo at naiintindihan siya nito. Hinahayaan lang siya nito sa pananahimik niya. Paulo, makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. Bakit kaya sa dinamirami ng tao sa mundo, sa akin pa nangyari ang ganito? Ang totoo, Mira, hindi ko rin alam. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Nangyari ang ganito sa'yo dahil alam ng Diyos na matapang ka, na kaya mo ang lahat ng pinagdaanan mo at makakaya mo pa. Kinabig siya nito at inakbayan. Walang nagsalita pa. Ilang saglit na nanatili sila ni Paulo sa ganoong ayos. Ninanamnam niya lang ang kapayapaan at katahimikan ng paligid. At ang sarap lang pakinggan, ang pagaspas ng hangin. Tayo na? Aya niya pagkatapos. Mas naging tahimik na sila ni Paulo sa pag-uwi. Tunog ng cellphone ang bumalahaw sa katahimikan. Yes, kasama ko siya.
Napasandal naman siya sa upuan. Si Hana ang tumawag. Hinahanap siya o ipinapahanap siya. Okay naman siya. Ano ba? Huwag ka na nga mag-alala. Ako ang kasama niya. Ano ba ang nangyayari sa mga tao sa paligid niya? Pakiramdam niya kasi ay nasasakal siya. Ginagawang siyang preso ng lahat. Hindi ba pwedeng huminga muna siya kahit saglit? Okay. Uuwi siyang buo. Nang pinatay na ni Paulo ang tawag, mas bumilis ang takbo nila. Habang nalalapit sa bahay ay tila mas bumibigat naman ang katawan niya. Wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang maupo pero pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Gusto lang niyang makita ang kanyang anak. Gusto niyang mayakap at makatabi ito. Buong araw na hindi sila nagkita at nagkasama. So paano? Tawagan mo lang ako, okay? Sakaling may iuutos ka. Nakahinto na sila sa harapan ng bahay. Thank you, Paulo. Huwag mo nang sabihin yan. Alam mo namang mahal ko kayo ni Jacob. Inalalayan na siya ni Paulo papasok ng bakuran nang maulunigan niya ang tunog ng papahintong sasakyan. Nagmamadali ang sakay niyon base sa paraan ng pag-stretch ng gulong sa lupang hinintuan. Mabilis ding nakaibis ng sakay at tila matatanggal na ang pintuan ng kotse sa lakas ng pagbukas at pagsarado at parang nakikita na niya ang habas ng mukha nito. Kaagad na lumukob ang kakaibang sigalot sa dibdib niya. Hindi siya sigurado kung gusto na ba niyang makaharap si Conrad o kung paano ito pakikiharapan pagkatapos ng nalaman. Tara na, Paulo. Hawak ni Paulo ang braso niya habang iginigiya siya papasok sa bakuran. Habang humahakbang ay mabibilis at mabibigat na mga yabag ang naririnig niya. May sayad na talaga sa utak ang lalaking ito. Miraya! Nakapasok na sila nang marinig ang malakas na pagtawag ni Conrad sa kanya. Nababasa niya sa boses nito ang tinitimping galit. Ano bang pinagpuputok ng botse ng lalaking ito? Akmang hihinto si Paulo pero hinila niya ito. May itinatagong temper naman si Conrad at base sa tono ng boses nito ay tila nagmamadali ang mga kilos nito. Alam niyang magkakasagutan lang sila rito sa labas. Pero hindi niya hinayaan na tumigil sila ni Paulo. Pare, sa loob na lang tayo mag-usap. Hindi na nagawang tapusin pa ni Paulo ang sasabihin. May komosyon na nagaganap sa paligid. Napaigik naman si Paulo at binitawan nito ang braso niya. Muntika na siyang matumba at sumadsad sa lupa ng bahagya siyang napasunod dito. Gago ka! Galit na sigaw naman ni Conrad. Isa pang suntok ang narinig niyang pinatama nito kay Paulo. Nagpanik niya siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung paano patitigilin na tila nagwawalang leon si Conrad. Saan mo dinala ang asawa ko, ha? Mariing na pamura ito. Kasunod ng pagmumura nito, umalingaw-ngaw ang tunog na tila kamaong tumama sa kung saan. Muling sinuntok ni Conrad si Paulo. Dala marahil ng gulat ay hindi nakahuma o nakailag man lang si Paulo. Hindi niya ma-imagine kung gaano ito nasaktan. Hindi maaring wala siyang gawin. Napakahayop nitong si Conrad. Parang sanggano kong umasta. Conrad, ano ba? Nangapa siya sa dilim para lang mahawakan ang alinman sa dalawang lalaki. May nakapagsiyan siyang parte ng katawan. Kung kanino man iyon, hindi na niya alintana pa. Basta ang alim lang niya, kailangan may gawin siya para mapaghiwalay ang dalawa. Hinawakan niya ang laylay na malambot na t-shirt ng kung sino at mabilis iyong hinila papalayo. Sa bigat niyon ay ilang attempt pa ang ginawa niya bago niya matagumpay na nagawa ang balak. Si Conrad ang nahila niya base sa amoy na nalalanghap niya. Tumigil ka na, Conrad! Binayo niya ang matigas nitong likuran. Napahinto naman ito sa bagalaw at ngayon ay tila naghahabol na ng hininga. Bumabaon ang mga titig nito sa kanya. Sinisigurado niya namang nakapinta ang galit sa mukha niya. Gusto niyang ipakita rito na hindi niya nagugustuhan ang kawalang hiyaan nito. Shit! Narinig niya ang mariing pagmumura. Sa ibaba nanggagaling ang ungol na tila nasasaktan. Nilingon niya si Conrad na hanggang sa ngayon ay walang ibang maririnig, kundi ang mararahas na paghinga. Napakawala mo talagang modo. Napakabarumbado mo. Nalipat muli ang atensyon niya kay Paulo. Paulo, nasaktan ka ba? Ang balak na lalapitan si Paulo ay naparamdam na lang niya ang pag-angat ng katawan niya sa lupa.
Matitipon ng mga braso ang bumuhat sa kanya ngayon. Nakasampay siya sa matigas na balikat ni Conrad. Kay bilis ng mga pangyayari, sing bilis ng mga kilos ni Conrad, na malaya niya na lang na idineposito na siya sa loob ng sasakyan, na natiling nakaandar ang engine nito. Sumasayad ang pang-upo niya sa malambot na kotse nito. Anong gagawin mo sa akin, ha? Sinubukan niyang itong itulak papalayo. Pero ano ba ang laban niya sa lakas nito? Alam niyang mapapagod lang siya sa kasusuntok at kapapalag, pero wala naman siya magagawa rito. Manatili ka dyan. May pagbabanta naman sa boses ni Conrad. Ang malilikot niya mga kamay ay pigil-pigil nito sa isang kamay hanggang sa matapos nitong ikabit ang seatbelt sa katawan niya. Sumasarado ang pintuan sa gilid niya. Parang kidlat ang mga kilos nito. In just a matter of seconds, Conrad was already seated beside her. Conrad! Parang binging wala itong naririnig. Wala man lang pag-alinlangan na pinaharurot nito at papalayo ang kotse. Kumakalimbang ang warning bell sa utak niya. Saan ba siya dadalhin nito? Ano bang pinabalak mo, ha? Frustrated niyang tanong rito. Nakabola na ang mga kamao na nakatukod sa magkabilang gilid niya. Nakahanda siya manuntok anumang oras. Mas dumarami na ang atraso ng lalaking ito sa kanya. Wala na ba talaga itong ibang dapat gawin, kundi ang pasakitin ang ulo at dibdib niya? Nagingit-ngit ang kalooban niyang napasandal sa upuan. Ano ba talaga ang balak mong gawin sa akin, ha? Ulit niyang tanong rito. Naiiyak na siya. Magkakamatayan muna bago siya nito makitang umiyak. Kaya kahit gusto na niya magngangawa sa iyak, sa yamot at sisikapin niyang umastang matapang. She survives life's biggest challenges. Ito pa ba ang hindi niya malalagpasan? Nasisilip niya ang bahid ng tinitiping galit sa boses nito. Ito pa talaga ang magagalit. Ito na nga ang nambastos at nanakit kay Paulo. Ito pa ang may apog na gumawa ng kapanghasang gaya nito. Mas mabilis na ngayon ang takbo nila. Para na itong nililipad sa bilis. Nahintatakotang napahawak siya sa gilid ng upuan. Ibalik mo na ako sa bahay. Ano ba? Saan mo ba ako dapat dalhin? Dadalhin kita. Kung saan tayo makakapag-usap. Yung tayong dalawa lang. Naririnig mo ba ako? Ikaw lang at ako. Ikaw lang at ako, Mira.